Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Senate President Francis Chis Escudero nagulat sa biglang desisyon ng Supreme Court hinggil sa pagpabalik o remand ng Senado sa articles of impeachment ni VP Sara Duterte. Nabunyag ang planong ng Senado na ipadismiss ang impeachment ng Vice Presidente base sa pahayag ni Senator Francis Escudero sa media interview nito. Aniya, via majority decision ay pwedeng ma-junk ang impeachment ng Kongreso sa pangalawang Pangulo. Dagdag pa niya, the Senate has the sole power to decide any impeachment of any official na inalmahan ng mga mambabatas at mga law experts. Ayon kay Congressman Adyong, to dismiss without trying is unconstitutional. Dagdag pa ni Congressman Junicio ng 1st District of Manila, mas mataas pa ba sila kaysa sa konstitusyon? Ayon naman kay Attorney Bukoy, impeachment speaker ay maaaring iakyat ng Kamara sa Supreme Court ang reklamo kung ituloy ng Senado na ibasura o i-dismiss ang impeachment ni VP Sara Duterte without trying. Nang tinanong naman si Senator Alan Peter Cayetano, aniya, ay sinang-ayunan nito ang naging pahayag ni Senator Escudero. Aniya, it's because it could be done, it means that should be done. Pinanindigan din niya na ang pagpabalik ng articles of impeachment ay nararapat lamang dahil questionably di umano ang impeachment procedure na 1-year bar rule sa pagpasa ng Kongreso ng articles of impeachment sa isang opisyal. Aniya, ibig sabihin ay isang impeachment lamang ang maaaring ipasa ng Kamara sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Yung fear nung iba, ngayon pa lang no, na babatikos yung possibility daw na ma-dismiss yung impeachment since yung sinasabi ng defense na remand, na balik, wala na articles of impeachment to answer. Dalawa ang pinag-uusapan. What can be done and what should be done. Magkaiba yon. So ang sinasabi ni SP can be dismissed. That's the reality, di ba? That the Senate acts through its members and majority wins. Hindi naman pwedeng minority wins. Anong limitation doon? We cannot do anything unconstitutional kasi pag yan ay may grave abuse of discretion amounting to lack or nawalan ng jurisdiction, no? Pwedeng baliktarin yung desisyon namin ng Supreme Court. But of course, pagdating sa impeachment, grabe ang leeway kasi talagang ang Senate ang impeachment trial. Now, just because you can, it doesn't mean you should. Diba? So kung diabetic ka, just because you can eat leche flan, ube, cakes, it doesn't mean you should. So we really have to take a deep breath and think what's best for the country. And that's precisely why we agreed and I moved na yung suggestion ni Senator Bongo ay yun ang gawin, which is ibalik muna, whether we call it remand, return, or ibalik muna sa House, because ang magiging botohan sana nung araw na yon ay to dismiss. And kung na-dismiss during that time, what would be next? De pagdating nung bagong 12 senador, back to zero kami. But ngayon na ibinalik, so one, mahihimay natin yung issue that did they or did they not violate the Constitution in terms of one impeachment lang in a year, di ba? Secondly, obvious naman yung di ba? Pagka nag-appoint sila ng bagong prosecutor at dumating sila, interesado pa sila. Kung hindi sila dumating sa korte, hindi na sila interesado. Pero hindi mo pwedeng sabihin yan from the 19th Congress, sa 20th Congress. And then ganun din, hindi pa natin masabi kung ano ang magiging botohan ng 24 kasi may 12 kang bago. So right now, ang lahat ng lumalabas ay yung mga individual opinions. But yun nga, may I caution, lalo yung mga law professors, mga legal luminaries natin, wag natin lituhin ang tao sa what we can and what we should. Sir, can you assure the public na maipapalatag niyo yung ebidensya? Kasi yung fear ngayon, sir, is that baka mangyari na pagka-convene, ma-dismiss agad. Kasi it's something na option ng defense, sir, di ba? Pwede lang ilatag and then you will vote. And then, ang thinking kasi, sir, possible na pag nagkaroon ng majority vote, ma-dismiss agad. Or can you assure us na Well, dun nga kasi because of yung what we should,
nalito nung ibang legal luminaries ang publiko na ang uunahin ay yung ebidensya. Ang uunahin mo parati ay jurisdiction. Ano ba ang basihan ni Senator Bato nung sinabi niyang i-dismiss? Kasi daw unconstitutional kasi more than one impeachment filed in a year. So kahit saan korte, bago mo ipalatag yung ebidensya, titignan mo muna may jurisdiction ba yung korte na yan o hindi. So I can only assure the public na aabot tayo sa ebidensya if the whole impeachment court says na wala tong fatal constitutional defect that takes out jurisdiction from the court. Diba? So hindi pa pwedeng, ipakita mo muna lahat ng ebidensya mo kay VP Sara, saka natin tignan kung may jurisdiction o hindi. So yun yung una yung i-resolve, sir. You can see that happening. That's the logical. Okay. Again, that's what we should. Diba? Now, don't panic because una, may Supreme Court. Pangalawa, what's the worst case? The worst case, they can file another one after the 1 year. Sir? Diba? Yung sinasabi lang pwede ilabas sa lahat ng ebidensya, they can do that in the Committee on Justice. Pero baka hindi na tayo umabot doon. Kasi pag sinabi nung bagong 24 na meron tayong jurisdiction, di tuloy-tuloy na yan. Ang problema, if you have a majority who says na they violated the Constitution, babaksak at babaksak sa Supreme Court yan. So I'm not telling you what will happen. I'm not telling you yung stand ko. What I'm telling you is the possibilities. That's just the reality. Diba? Sir, may mga nagsasabi kasi yung mga critic na hindi nalabag yung 1-year bar rule dahil mag-take effect lang yung impeachment once na introduce sa Committee on Justice na report. Klaro yon, klaro na kapag maraming final na impeachment tapos dumating sa Committee on Justice, pwedeng magbotohan ng House tapos i-consolidate o maglalabas sila ng kung ano yung articles of impeachment. Klaro din na pag may 1/3. Ang hindi klaro kasi in this case, hindi nila pinagalaw yung tatlo eh. So ang question, did they violate their own rules? Kasi yung meron sa Constitution, very clear na legal maxim to na what you cannot do directly, you cannot do indirectly. 'Di ba? So maraming nagsasabi, paano 'yon? So kung 10 ang mag-file, wag mo na lang paggalawin, hintayin mo yung gusto mo. Kasi ano ba yung 1-year ban? It was to prevent harassment doon sa impeachable officer para hindi na lang buong taon ng buong term niya. So kung ombudsman yan, COA, 7 years yan. Kung yan ay justice ng Supreme Court, hanggang mag-70 siya. Kung yan ay vice president o president, 6 years. So nilagay yung safeguard na yan para sa isang taon, isa lang ang haharapin mo. O nung nakita natin nung panahon ni President Arroyo, ang ginagawa nung iba, magfa-file ng una na walang laman. So baliktad naman para naman ma-dismiss ka agad. So I agree with the Supreme Court ruling naman na it's not the number, 'di ba? May yung sinabi ni Senator Risa, may time element diyan, but you also have to look at the process. That's why sinama natin dun sa ating motion na pag binalik sa Kongreso, hindi lang yung certification na hindi nila nilabag yung Constitution kasi conclusion yon. Ang kailangan namin yung facts from the House na etong petsa tinanggap yung una, etong petsa tinanggap yung pangalawa, etong petsa tinanggap yung pangatlo. Anong nangyari dun sa tatlong yon? Gumalaw ba yan? Dinala nyo ba ng Speaker's Office? Dinala nyo ba ng Rules Committee? Dinala nyo ba ng Justice Committee? Tapos anong nangyari dun sa pang-apat? Unfortunately, we're looking at 24 different opinions once klaro yung facts na yan. Pero kung dinibati namin nung huli, maaring nanalo yung dismiss, maaring natalo. Sir? So at least ngayon, sa araw ng SONA, sa umaga, pagkahalal namin ng Senate President, di ba? Within that week or in the next few days, maging klaro yung makukuha natin from the House, maging klaro na yung facts. Kung i-dismiss ho nila without trial, Yes. wala ho namang constitutional crisis because iaakyat nga sa Supreme Court. Pwede hong i-review eh.
kung tama yung pagkaka-dismiss ng walang trial yung articles. Kung walang paglilitis, outright i-dismiss. Pwede naming iakyat eh. Pero yung decision, whether guilty or not guilty, inappealable. You cannot appeal that. Okay. Thank you. Okay? I never said there will be chaos. Don't get me wrong. I never said there will be chaos. There might. It's a possibility. Pwedeng tanggapin ng bayan, pwedeng hindi. Everything is possible. Pwedeng tanggapin, pwede wala. Because ang ultimate na boss natin ay ang taong bayan eh. Thank you. Thank you, Vic. Rosalie Cas from UNTV. Go ahead. Hello po. Good afternoon po, Attorney. Hi. Yeah, last interview with you via Zoom po kasi na-mention nyo po, yun pong balak nyo after na ma-submit yung pleading or yun pong tugon sa reply. answer ad cautelam. Opo, can you walk us through what will happen next after you submitted to the Senate your reply to the motion of VP Duterte? Itutulak nyo pa rin po ba yung pagkakaroon ng pre-trial Yes, ng mas maaga? Opo. Kasi yung pre-trial is very convenient for all parties concerned. Dahil sa volume, sa dami ng aming dokumento, mahirap po itong i-identify eh. Pagka nagtatrial ho kasi, kada piraso ng ebidensya, ipapa-identify mo, mamarkahan mo, so tatagal ho yung proseso. With a pre-trial, may pre-marking. So, pag presenta mo sa testigo, markado na, ipapa-identify mo na lang. Malaking convenience. May inaay po ba kayong particular date ng start ng pre-trial? Wala po. Nasa sa impeachment court po yan eh. Pero para ho sa amin, mas maaga, mas maganda. Ay, may nabanggit din po si Senate President Escudero na yun pong inyong pagiging spokesperson ng House Prosecution Panel is only until June 30 and kailangan po ba na i-renew yung designation nyo na yun pagpasok ng 20th Congress? Hindi na ho pa dapat pagtalunan yan dahil madali ho namang i-comply yun eh. Madali ho i-comply. Hindi na ho dapat pagtalunan yan. Ito po, pahabol na lang din po. Regarding po dito sa, dun po sa nakalagay sa response nyo rin po, sa, Reply. that the only Yung direksyon na tinutuhog eh. To dismiss without trial. Ba't niya in-erase yung mga issues about 1-year bar rule na sinagot naman namin, absence of due process na sinagot namin, yung Senate is not a continuing body na sinagot namin, wala yung articles of impeachment na sinagot namin. So, they want a shortcut. Wala ng trial, dismiss na lang. Kaya doon sa prayer namin, i-deny yung kanilang motion to dismiss. Thank you. Marian? Sir, sorry. Sir, there's also this part po dun sa reply. Respondent's prayer to dismiss the articles of impeachment on technical grounds must be denied on the ground of public accountability. Cannot be skirted by citing procedural shopping. Can you elaborate on Okay, ganito ano. Ito yung nabanggit ko noon, wagging the dog. Ano yung wagging the dog? Technical. Yun yung ibig sabihin yan. Mas pinapaigting ang kahalagahan ng procedure, technicality, kesa doon sa substance ng complaint. Dapat sagutin mo yung reklamo. Kung maalala nyo, mula nung hearing doon sa Committee on Good Government, ganyan at ganyan din. Hanggang ngayon, walang paliwanag. Nasa impeachment na tayo, nag-file ng answer, wala pa ring paliwanag. Sir, balikan ko lang po yung dun sa sinabi kanina ni Vivian na yung possibility po na pagbotohan yung dismissal or even nga daw po yung conviction, pwede daw pong pagbotohan siya ng majority. Ang meron pong naunang statement no si SP
SP Escudero na sabi niya, wala namang bawal na motion. Yan ang problema ko sa marami nagsasabi na kung ano-ano. Asan ba yung rule? Asan ba yung provision sa saligang batas or rules on impeachment na bawal ang ganito o ganyang klaseng motion? Just because wala pong nakalagay, ibig sabihin po ba, pwede ba siyang gawin? Just because walang explicit po na nakalagay? And pangalawa na lang po, kung sakali man po na umabot po dun sa punto na meron pong motion for dismissal, ano po ba yung pwedeng maging recourse ng prosecution panel? Ulitin ko ho, we trust the process of impeachment. We trust that the senators' judges will perform their constitutional duty and abide by their oath. Ngayon, kung ilalagay nila sa boto yan, hindi namin mapipigil yan. Dahil sila ho yung husgado eh. Ang recourse namin, later on, pag nangyari yan, maaaring umakyat kami. Maaaring umakyat kami sa Supreme Court. Wala tayong magagawa kung mas matagal siya. Nandiyan na yung sitwasyon eh. Hindi naman pwedeng tanggapin na lang natin. So, we will find recourse. Pero, hopefully, hindi tayo aabot doon. Hopefully, they will do what is right. According to their judgment. Yun lang po yung clarification. Thank you po. Thank you, Kat. Next question will come from tapos na si Bibian, si Marian Enriquez from TV5. Hindi po kaya, yun din yung gusto sa ng Senado na dalhin ng Kamara, ng prosecution, itong issue nga ng impeachment sa Supreme Court. Ayoko ho maghaka-haka na yan ang gusto nila eh. Mahirap po maghaka-haka dahil magtiwala ho tayo sa proseso. And then, bantayan na lang natin kung anong dapat nating gawin kung umabot sa ganong hangganan. Uulitin ko, may tiwala pa rin kami sa proseso. Kung hindi tayo magtitiwala sa proseso, there will be chaos. Sir, can you elaborate? There will be chaos. What do you mean by that? Well, we are a democracy. We are governed by rules. We are governed by law. Kung mawawalang bisa ang batas, there will be chaos. There should be order. Kaya ho nandiyan ang batas for order. Kaya ho, rule of law is primordial. Thank you, Marian. Next up is Melalis Moras from PTV4. Hi, good afternoon, sir. Sir, follow-up lang po dun sa naging tugon nyo nga po kay Ate Vivian kanina regarding dun sa inyong reply. So, generally, sir, kung isa-summarize yung naging reply ng House Prosecution, ang sinasabi nyo, yung answer ad cautelam ng kampo ni Vice President Sara Duterte ay parang puno lang ng falsehoods and baseless yung mga arguments. Ganun po ba? In general, yes. Misconceptions, falsehoods, and general denial. What's a general denial? Hindi ho niya sinagot yung mga factual allegations Sinabi lang niya, hindi totoo yan. Ang problema sa general denial, na hindi mo sinagot in particular yung sakdal. Dapat kasi pag i-deny mo, sasabihin mo kung bakit. Sinabi mo ganito, hindi totoo yan sapagkat. Okay? Wala siya nun sapagkat. Ngayon ho, sa batas, ang general denial is considered an admission. Ano yung mga, marami siya, hindi niya tinanggi that there was an attempt, merong attempt na supilin, to suppress yung paglabas ng mga dokumento from COA. Kung maaalala nyo, nabanggit ko sa dati kong paglalahad, itong kanyang chief of staff, si Attorney Lopez, sinulatan ng COA, huwag kayong makikipagtulungan. Huwag nyo ilalabas yung mga dokumento. Hindi niya itinanggi yun sa answer. Hindi niya itinanggi na malaking halaga ng confidential and intelligence funds ay nagasta sa napakaiksing panahon. Yung example ho dyan, yung 125 million, na ginasta in 11 days.
Hindi niya itinanggi yan. Hindi niya itinanggi na yung mga liquidation documents. Sinabi namin, fake ito, fictitious yung taong to. Hindi niya in-address yun. Quiet. Sinabi lang niya, hindi totoo. Among others, yun ang ibig kong sabihin, na dapat pag ikaw itatanggi mo, if you will deny it, you should say why you're denying it. Hindi totoo yan sapagkat ito ang tunay na nangyari. Yung kanya, sinabi lang yan, hindi totoo yan. So, sa amin sa batas yan, that's an admission. Opo, very clear. And sorry sir, last na lang po from my end. By Monday, June 30, 12 noon, ay magtatapos na yung termino ng mga 19th Congress lawmakers, and alam naman natin sa prosecution team may dalawang magtatapos na yung termino. Paano lang po makakaapekto sa House prosecution team yung pagkakaroon na ng mga bagong kongresista, may mga dating kongresista na matatapos na ito? Wala akong pagbabago sa prosecution team. Ang mababago lang dyan, yung dalawa na nabanggit ko, na yung dalawang hindi pinalad nitong huling eleksyon, ang papalito ay si Attorney Jokno at si Senator De Lima. Otherwise, wala akong pagbabago. Pero uupo po sila kapag nagbalik session, nagkaroon na po ulit ng session? Paano po? Paano uupo? I mean, paano po ba yung magiging procedure ng pagsali nila, sir, sa prosecution team? We will just, they will be deputized by the House. Kasi kung naalala nyo, noon hong plenaryo na inaprubahan ng Kamara, nung plenary, yung articles of impeachment, itong nakabinbin ngayon, right after that, nag-election inelect nila yung public prosecutors So, ang mangyayari magkakaroon uli ng ganon doon sa dalawa. They will be deputized by the House to be the to sit as public prosecutors on behalf of the House. Kaya ang mangyayari dyan, it is not House of Representatives versus Sara Duterte. Ang title niyan, in re impeachment, the prosecution now will represent the people of the Philippines. People of the Philippines not the House. Kasi yung House represents the people of the Philippines, di ba? So, yun ang mangyayari dyan. Thank you po. Okay, go ahead, Kat. Sorry sir, di ba po nagpa-resubmission ng entry of appearance? Yung dalawa po, magpapa-entry of appearance pa rin po ba sila? Kailangan Thank you, Kat. Tina Panganiban Perez from GMA7 is now recognized. Good afternoon po, sir. Hello. Attorney Bukoy, how did the prosecution reply to the defense's prayer to dismiss the articles of impeachment? Ang sinabi namin, yung grounds that she cited for dismissal, walang batayan. So, dapat ma-deny. Walang batayan, yung grounds for dismissal, yun yung diniscuss ko kanina. Yung 1-year ban rule, she was not afforded due process, Senate is not a continuing body, yun yung kaninang diniscuss ko, na mali lahat So, dapat i-dismiss. Hindi dapat hindi bigyang pansin. So may prayer po yung prosecution na mag-trial na po tayo. Yes. Dapat yung no prohibited motion pero ilang beses na po nasagot. Thank you. Ang prayer ng prosecution is to deny the dismissal and to proceed to trial. Yun lang naman ang gusto natin Yun ang gusto ng bayan Ilabas ang ebidensya. Ilabas ang ebidensya ng prosecution, and then ilahad niya ang ebidensya niya. Thank you. We will now hear from Earl Tobias of IBC 13. Hi, sir. Good afternoon po, attorney. Attorney here. Sorry. Hi, sir. Sir, attorney, connect ko lang dun sa tanong na hindi nga po na for the prosecution, hindi na fulfill ni Vice President Sara Duterte yung dinedenay niya to, pero bakit? Isa po dun sa mga rason na nabanggit niya sa answer ad cotelem ay wala namang limitasyon sa kung kailan o kung gaano dapat kabilis yung paggastos ng confidential funds patungkol po dun sa 125 million. So, attorney, i-consider niyo po ba yun na again, another tactic ng pangti-technical? Kasi ganito,
Hindi lang ho naman pinag-uusapan kung gaano kabilis ginasta. Saan ginasta? Yung confidential and intelligence funds ho, ay para sa particular na layunin. It is for a specific purpose. Yung lumabas ho doon sa mga hearing ng Committee on Good Government, yung Blue Ribbon Committee, lumalabas na hindi para sa ganoon layunin yung pinagkagastahan eh. Hindi lang ho yung bilis. Nakakadagdag lang yung bilis. Ang bilis mong ginasta, pero hindi para sa layunin na dapat doon mo ginastos. At so sir, asking directly, yung sagot ni Vice President Sara Duterte sa mga inilatag ninyong kaso ay parang irrelevant o taliwas sa hinihingi dapat? Yun ang scrap of paper. Tinuri niya yung articles na scrap of paper, yun ang scrap of paper. Walang, yung sinagot niya, walang halaga. Okay. Sir, follow up na lang with that. Kasi sabi, without ultimate facts din daw, parang full conclusion, total conclusion, yung buong articles of impeachment daw. At isa dito sa mga sinasite ni Vice President Sara Duterte, wala naman daw pong kontrata doon sa kanyang pagbabanta sa buhay ni Pangulo, ng First Lady at ng House Speaker. Alam niyo ho, yung pagkontrata ng mamamatay tao, hindi ho naman sinusulat yan eh. Hindi ho ba? Hindi naman sinusulat yan eh. I agree to kill, etc. Walang ganun eh. Kasi illegal eh. Eh siya na rin yung nagsabi, kumontrata ako ng asasino, ng mamamatay tao. Hindi naman sa amin ang galing yan, sa kanya. At inulit pa niya. Hindi ho ba? Another interview, inulit niya. Kung maalala nyo, nung una yung sinabi niyan, na ipapapatay ko, may kinontrata na ako, no joke. No joke. So anong kontrata ang pinag-uusapan natin? Kontrata na, nasa kasulatan, nakanotaryo? Come on. So sir, whatever the Vice President stated online and publicly is evident. Hi, good morning po, Kongs. Follow up lang po, kanina kasi natanong kayo ni Ate Tina na until the 20th Congress, talagang suportado pa rin natin itong pagpapatuloy ng pagpursue dito sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero sa kabila nga nito, kahapon sa conference po ni Senate President Cheese Escudero, may mga ilan siyang, kumbaga, mga mabibigat din na pahayag tungkol sa impeachment. Hingin ko lang po yung reaction nyo dito given na yun nga, kabilang tayo sa mga nagsusulong at sumuporta dito sa impeachment complaint. Una, may sinabi siyang pwedeng i-junk ng impeachment court ang case laban kay VP Duterte by majority vote. Ano po yung reaction nyo dito at yung sinabi din niya na parang matigas daw yung ulo ng mga House prosecutors? At what basis kaya yung sinasabing pwedeng i-junk ng majority vote ng sa Senate yung impeachment complaint? I don't see any reason